Noong Hunyo 26, ng 1892, bumalik si Dr. Rizal sa Maynila matapos ang 5 taong paninirahan at paglalakbay sa Europa. Mula sa barkong SS Don Juan, alam ni Rizal na nanganganib ang kanyang kaligtasan sa pagbabalik. Ngunit, huni siya ng pag-asa para sa pagbabago ng bayan. Noong Pebrero 1883, naglaro si Dr. Rizal ng loto at sunerte siyang nanalo. Ginamit niya ang bahagi ng premyo upang bumili ng isang 16 na hektarya ng lupain sa Dapitan, Zamboanga del Norte. Ang lupain ito ay naging mahalagang bahagi ng kanyang buhay sa pagkatapon mula sa 1892 hanggang 1896. Doon, tinayo niya ang kanyang bahay. Nang malaman ni Lorente ang kalagayan ni Noong Topher na naghahanap ng lunas para sa kanyang sakit sa mata, agad siyang nag-alok ng tulong. Sinulatan niya si Noong Topher at iminungkahi si Dr. Jose Rizal bilang isang angkop na espesyalista na maaaring makapagpagaling sa kanya. Di ba siya yung nanay ng dalawang bata? Hindi pa yan kasi. Oo, yung dalawang bata nagmako sa ambulansya. Pero bakit naman siya nanay? Baka nagnakaw din. Kasangkot siya. Pinahayag ni Lorente sa sulat na si Rizal ay may malawak na karanasan at kasanayan sa larangan ng medisina, lalo na sa sakit sa mata. Mr. George, kinakailangan mo maoperahan ka agad sa lalong madaling panahon. Di ba siya yung nanay ng dalawang bata? Hindi pa yan kasi. Sa mga mata ng amahin ni Josephine Bracken, si Jose Rizal ay hindi lamang isang manliligaw, kundi isa ring kakaibang anyo ng isang Pilipino. Nang magkita niya si Rizal, naramdaman niya ang tapang at talino nito, lalo na ang kahalagahan ng layunin na ipaglaban ang kalayaan ng kanyang bayan. Buenos dias. In English, it means good morning. Sa Pilipino, ang ibig sabihin nito ay magandang umaga. Ngayon, buburahin ko ang nakasulat dito sa pisara. Magtatago ako ng isa sa inyo upang isulit muli ang katagang Buenos dias. Payo. Bilang guro, itinuro niya sa kanyang mga estudyante ang pagbabasa, pagsulat at lengguwaheng Spanish upang magkaroon sila ng mas malalim na kaalaman at kakayahan sa komunikasyon. Pero bakit naman siya nanay? Baka nagnakaw. Magaling! Palakpakan natin siya. Bilang magsasaka, ipinakita ni Jose Rizal ang kanyang pagmamahal sa lupa habang ninirahan doon bilang isang exiled na Pilipino. Tinatag niya ang kanyang sariling bukirin sa ilalim ng kanyang asensadong kaalaman sa agrikultura. Oo, yung dalawang bata nagmako sa ambulansya. Halika kayo rito. Magtatayo tayo rito ng bagong kalamba. Opo, Ginoong Rizal. Magandang araw, sir. Narinig kong interesado ka sa agrikultura. Ano ang palagay mo dito? Magandang araw din, Ramon. Ang gusto ko lang ay mapaunlad ang pag-aani ng magsasaka. Paano kung kulang sila ng puhunan? Maaari tayong magkaroon ng pondo upang makatulong sa kanilang kapital. Tama ka, Osik. Kung magtutulungan tayo,
yak may magandang kahinatnan. Oo, Ramon. Ang pangunlad ng agrikultura ay ang pagunlad ng bayan. Ang pagkakaibigan nila ni Carion ay naging pundasyon sa kanilang mga pagsusumikap. Si Carion ay naging katuwang ni Rizal sa mga ideya, plano at nagbibigay sa kanya ng suporta sa ambisyon ni Rizal, lalo na sa aspeto ng pagpalaganap ng ideya tungkol sa reforma at pagbabago. Ano ka ba? Ba't ka ba nagaganyan? Bakit? Bakit ano nangyari sa'yo? Aling na! Aling na! Tulong! Tulong! Aling na! Ano? Ano ba? Ano nangyari sa kanya? Gusto! Ikaw ba ang nanganak na? Jose! Nanganak na siya! Bilis! Ihanan natin ang iba! Sige na! Ihanan mo ko! Ngunit ang iyong anak ay walang-kuha na lang isa. Anak ko, bakit ganito ang kanyang mukha? Bakit siya namumutla? Aling Nena! Aling Nena! Bakit, Rizal? Bakit, Piper? Ano nangyari sa kanya? Bakit nagiging ganito ang kanyang mukha? Ipagpaumani mo, Piper. Ngunit ang iyong anak ay wala ng buhay. Siya ay nabuhay lamang sa loob ng batong oras. Pagpasensya mo. Si Jose Rizal at Josephine Bracken ay nakaranas sa matinding kalungkutan nang pumanaw ang kanilang anak. Sa kabila ng kanilang pag-asa at saya sa pagkakaroon ng anak, hindi nagtagal ang buhay nito at pumanaw ito sa murang edad. Bakit nangyari sa akin, Pepe? Parang kahapon lang. Hawak pa natin siya. Ngayon wala na. Mahal, may dahilan ng Diyos kung bakit nangyari ito sa atin. Paano natin haharapin ang mundo na wala siya? Mahal, para sa kanyang alaala, magpapatuloy tayo. Ang pangarap natin para sa bayan ay para rin sa kanya. Sana nga, Pepe. Pero bakit naman sa lalo? Si Rizal ay nahuli at dinala sa isang hukuman sa Maynila. Ang pangyayaring ito ay nagpasiklab ng damdaming makabayan sa mga Pilipino at ting simula ng mas malawak na pag-unlad ng kilusang revolusyonaryo. Kung hindi ka makakabayan ng abogado, hindi ka bigyan ng drama. Naiintindihan mo ba? Nanang! Huwag Trinidad! Ano nangyayari sa'yo? Ba't ikaw ay sumisigaw? Si Jose! Ano nangyari sa aking anak? Siya ay dinakip sa kanyang sinasakyang barko. Ang barkong Isla di Panay. Ang anak ko! Narito tayo ngayon upang litisin sa susalang pagtatanggalikan sa samahan. Ngunit si Rizal ay ginagawa lamang ang kanyang tungkulin para sa bayan at wala kami nakikitang masama sa kanyang ginagawa. Ngunit paano mo kapatunayan na hindi ko ito ang binibintang sa kanya? Ang hukong ay hindi dapat mapaghiganti. Ito'y dapat maging makatarungan. Tama! 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 Ginoong Andres, ano ang ating plano? Kailangan natin gumawa ng paraan upang iligtas si Rizal. Mabuhay si Rizal! Nanang! Nanang! No! You're not allowed to talk to the prisoner. Please, just for a while. Nanang, pag ako'y pinatay na nila, nais ko po sanang hingin niyo kaagad ang aking katawan. Trinidad, kapatid ko. May nakalagay sa loob.
Iba silang nanay ng dalawang bata. That's enough! Pero bakit naman sa nanay? Mahal ko, malapit na pagpataw ng parusa sa iyo. Huwag kang mag-alala, mahal. Ayos lang ako. Alam kong wala kang kasalanan. Alam kong hindi ikaw ang nagtatag sa iligal na samahan. Salamat sa paniniwala, mahal. Mahal, ito ay isang imitasyong Kristo at ibibigay ko ito sa iyo. Face the firing squad. Impossible! So at least spare my head. In the name of the King of Spain, anyone who raises his voice in favor of this criminal will also be executed. Ready! Aim! Death to all traitors! Viva España! Viva! 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 Fire! Si Jose Rizal, isang henyo at bayani ng Pilipinas, ay natulang mamatay dahil sa kanyang mga ideya na naghimok ng makabayan at nagtataguyod ng reforma. Sa kabila ng pag-aaresto at pagbabanta, hindi nagpasindak si Rizal. Ang kanyang huling sandali, pinakita niya ang kanyang tapang at determinasyon. Iba silang nanay ng dalawang bata. Oo, yung dalawang bata nagmahal sa ambiente. Pero bakit naman sa nanay? Baka nagnakaw din. Kasangkot siya. Tingnan niyo, Ali, oh. Bakit kasama yung buwasa ng Agnes? Iba silang nanay ng dalawang bata. Hindi pa yan si Sis. Oo, yung dalawang bata nagmahal sa ambiente. Pero bakit naman sa nanay? Baka nagnakaw din. Kasangkot siya. Tingnan niyo, Ali, oh. Bakit kasama yung buwasa ng Agnes? Iba silang nanay ng dalawang bata. Hindi pa yan si Sis. Oo, yung dalawang bata nagmahal sa ambiente. Pero bakit naman sa nanay? Baka nagnakaw din. Kasangkot siya. Go! Ngunit paano mo Magandang araw, sir. Video. Bagbagwan mo to.